Alam niyo po mga kapartner, bilib po talaga ako sa mga Indonesian Dahil ang tatapang ho nila, pareho po yung ipinaglalaban nila at sa ipinaglalaban ho sana natin, ito ay tungkol sa korupsyon. Ang kaibahan nga lang ho, doon sa Indonesia, ang mga Pilipino, ang mga Indonesian ay lumabas na sa kalye at nag-iingay na at ipinaglalaban na ho nila yung kanilang karapatan bilang isang mamamayan sa naturang bansa tungkol sa mga kurakot na nakaupo sa gobyerno. Yan po ang magandang ginawa ho ng mga Indonesian. Dahil sila ay bukas ang kanilang mga isip, mata, bukas ang kanilang puso, lahat sila ay alam nila na ang gobyerno ngayon sa kanila ay talagang nababalot ng kontrobersya tungkol sa korupsyon. Ang tatapa nga kasi bumabato na nga ho sila ng, yung nakikita ko sa video, yung mga kapulisan, binabato ng mga rallyista, nagdadive pa nga ho yung iba, parang mga suicide bomber ang dating ng mga Indonesian Ganon ang bansang iyan, ang tindi ng mga mamamayan. Kung siguro pag mamamayan ang basihan, yan ang tunay na mamamayan, yung mga Indonesian, dahil hindi sila pumapayag na babuyin ng mga mambabatas, mga opisyal ng gobyerno, ang kaba ng bayan. Pero dito sa bansang Pilipinas, katakot-takot na nga ho ang issue sa korupsyon, wala ang tatahimik pa rin. Hindi pa rin po lumalabas, wala pa rin nag-iingay sa kalsada. Samantala, yung ibang bansa ay parang humuhugot lang po yan sa bansang Pilipinas ng kanilang ipinaglalaban dahil tayo po ang pinakaunang bansa na nagkaroon ng ng people power revolution. Kumbaga sa atin po sila nangungupya lang So ngayon tuloy, inspirasyon yung ngayon tuloy ang bansang ito. Halatang halata, kitang-kita na po ng lahat ng ating mga mata sa social media, balita, kaliwat kanan na korupsyon sa flood control. At sinabi na rin po yan ni Vice President Inday Sara Duterte na sandamakmak na korupsyon under Marcos admin at umamin na rin po itong si Bongbong Marcos na maraming ghost projects sa kanyang administrasyon. Pero ang mga Pilipino ang tatahimik. Iba yata ang ipinaglalaban ng mga Pilipino. Maglalaro lang yata ng sugal sa online. Partner, ka-PL. Sabi nga ni Felix Sarabanso, mabait pa ang government dyan sa Indonesia kung dito yan sa Pinas ay may nasugatan, nakulong na o nagurgur na, lalo na kung si Diwata pa ang nakapwesto. Tama ho, kasi yung nakita ko sa mga video, merong nagdadive doon sa mga riot police. Yung mga kapulisan partner hindi pumapalag Hinayaan lang nila talaga yung mga yung mga Indonesian na batuhin sila. Hinayaan lang sila na talunan, yung mga shield nila, ang tawag yung kalasag nila. Wala, talagang binayaan lang ng mga kapulisan. Siguro yun ang pagkakaiba kasi pag sa atin yan, panigurado, maraming madidisgrasya kasi medyo iba. Iba yung mga kapulisan dito, para bang gigil na gigil ho sila. Pag merong mga rally, nagagalit agad, magpadala ng sandamakmak ng mga kapulisan. Hindi lang ordinaryong mga kapulisan. Sapa, naranasan natin yan. Doon sa EDSA, Sarain, di ba tayo? Pinadalhan tayo ng libu-libong mga kapulisan. Hindi naman ho tayo ng gugulo. At hindi naman ho tayo sumisigaw na kung ano-ano, kundi sinigaw natin yung karapatan bilang isang Pilipino. Dahil sa demokrasyang bansa nga ho tayo, meron tayong freedom of expression at freedom of speech. Ang problema, yung nakaupo ngayon sa Malacanang, masyadong balat sibuyas, masyadong mga iyakin. Kunting kibot lang, kunting criticize lang sa kanila. Akala mo, tutubuan na ng mga sungay at galit na galit sa mga nagkikriticize sa kanila itong Marcos admin. Ewan ko lang kaya, kung magaya ba tayo dito sa Indonesia? Meron bang lalabas? Meron bang mamumuno? Meron bang seryoso? Hindi naman natin sinasabi na patalsikin si Bongbong Marcos. Ang atin lamang ay yung ipaglaban natin at mag-ingay tayo. Hindi naman po pwede, papayag lang ho tayo na ubusin yung pera ng bayan, ubusin ng mga buhaya, ubusin ng mga kurakot, para bang okay lang sa atin, mangurakot lang kayo, ubusin na ninyo yung pera ng bayan, magtrabaho kami, o araw-araw kami magsisipag, yung mga anak ninyo, mga kongresista, masarap ang buhay ninyo kung saan-saan nagbabakasyon,
sa Europa, may mga sariling eroplano, sige, okay lang, magnakaw pa kayo. Hindi naman siguro ganun ng Pilipino. Iwan ko lang kaya kung saan tayo papatutungo dito kung hindi po tayo papalag at kung hindi po tayo mag-react at kung hindi po tayo mag-ingay. Yun lang po ang nakikita ko dyan. Akin lang, kaya nga kahit mga 1 minuto yan eh. Oh, kay Inday Sara, ano sabi ni Inday Sara, 1 araw? Sa akin, kahit 1 minuto lang. Solve ko yan at mahuhuli yung tamang tao na dahilan ng pangungurakot. Oh, sinabi naman na Inday Sara eh. Ba't ba naliligaw tayo ng landas? Eh sinabi man ni Vice President Inday Sara, 2 tao lang may control sa pundo ng ating bayan. O bilangin nyo, wala pang 1 minuto. Diba sinabi ni Vice President Inday Sara, si Saldico at si Romualdez? Bakit hindi niya po ninyo puntahan si Saldico at si Romualdez at pusasan na ho ninyo yan at hold departure order nang makulong na yung mga ganyang mga kongresista? Kasi nga diba sila man may dahilan ng pondo, sila man yung chairman dyan sa General Appropriation Committee. Sinabi na rin ni Inday Sara, nire-recall na lang ho natin na ang may kontrol ng pondo ay 2 tao lang, si Saldico at si Romualdez. Bakit ba ano bang ginagawang investigasyon ng Malacanang at Senado? Tumbukin na po natin yung tamang tao. Yan ang punto ni Vice President Inday Sara yan, na 1 araw lang yan. Sa akin nga, 1 minuto lang eh. O diba, wala pang 1 minuto, tapos. Alam nyo, kung seryoso lang talaga si Bongbong, pinapakinggan niya si Vice President Inday Sara. Kung gusto niya talaga malaman ang katotohanan dito sa flood control, noon pa yan eh. Sinabi na yan ni Vice President Inday Sara 2024 eh. Sumbong nga si Inday Sara doon sa eskwelahan na building school nung DepEd. Siya nagsumbong si Inday Sara, di ba? Na yung pundo ng 5 million para sa eskwelahan, sana, may lumapit na mga kongresista sa kanya at humihingi ng kickback, hati daw. Nang hindi pumayag si Vice President Inday Sara, nagulat na lang si Inday Sara, yung 5 billion para sa eskwelahan, nagiging 15 billion. Dahil dinagdagan ng 10 billion ng mga kongresista at kontrolado ng mga kongresista na yun, yung 10 billion, sinabi na ni Inday Sara, no, yung pinsan mo, Speaker of the House at si Saldico yung may dahilan. Hindi sineryoso ni Bongbong, hindi pinapakinggan si Vice President Inday Sara. Kaya ngayon si Inday Sara naghihimutok din. Sabi ni Inday Sara, sarswila lang yan eh. Kung totoo talaga, interesado itong si Marcos na masolusyonan yung korupsyon, bakit flood control lang? Dapat nila lahat ng magkaalaman na, kaya hindi nga seryoso. Kumbaga ano lang yan, sabi ni Mayor Basi, ginagawang plataforma, sinasakyan naman din ng ibang politiko para sabihin, gusto nila matigil ang corruption. Kasi nga, ganito, dapat yan. Ang tagal-tagal na ng usapin yan, dapat meron na siyang independent body. Di ba? Wala naman siyang independent body na nag-imbestiga. Sino ba nag-imbestiga ngayon? Mga nasa Senado naman. Hindi naman executive department ang nag-imbestiga. Mga kongresista, tabla rin yung mga kongresista, iniimbestigahan nila yung mga sarili nila. Wala pong ginawang independent body na mag-imbestiga itong Malacanang. Sa totoo yan, wala pa silang ginagawang formal na investigation. Gaya ng sinasabi ni Auntie Claire na meron na daw investigasyon ang palasyo. Wala pa. Wala pa nga silang independent body. Wala pa nga silang kinasuhan. Wala nga silang pinangalanan. Anong investigasyon ang ginawa ni Bongbong Marcos? At as in, zero. Ang nag-imbestiga, Blue Ribbon Committee ni Marcolita, yan ang totoo. Hindi nga seryoso yan. Ano lang yan, naghuhugas kamay lang yan, puputok sa kanyang administrasyon yung issue ng corruption. Kasi kung seryoso nga siya, pagdating sa corruption, tingnan mo imay natin, yung sinabi mo, partner BMR, na tinanggal niya agad yung Presidential Anti-Corruption Commission. Kung seryoso siya para malutas ang korupsyon, dapat hindi niya tinanggal yon. Ang ginawa niya, kung may problema, pinalakas na lang sana niya. Kung may diferensya, inayos na lang sana niya. Ang problema nga tinanggal niya ng tuluyan. So ngayon, binuksan niya ang pintuan ng gobyerno niya para sa mga kurakot na mga opisyal ng gobyerno, lalo na mga kongresista. May mga construction company. Yun ang malinaw dyan.
Yung sinabi naman ni Claire Castro na hindi pwedeng magiging alatukhang yung datingan, ang ingot naman ng gobyernong ito. Tayo po ay matitigas ang mga ulo ng mga Pilipino, lalo na yung mga kurakot. Kung ikaw, malamya ka, malambot ka na leader, talagang hindi makikinig sa'yo yung mga kurakot, mga buhaya, kakainin ka ng buo niyan. Kailangan may gulpi di gulat ka. Kailangan matapang ka. Yung ginagawa ni Tatay Digong na kamay na bakal, murahin mo. Ang problema, walang ngipin, pustiso yata eh. Paano ka nagiging seryoso? Paano mo masasabi na seryoso si Bongbong? Minsan hindi man siya nag-hysterical sa galit eh. May interview, biglang tatawa, parang angu-angu nga lang eh. Di ba ho? Corruption ang pinag-uusapan, tapos biglang tatawa ka sa harapan ng kamera. Tapos sasabihin ng kanyang spokesperson na seryoso si Bongbong, hindi po seryoso yan. Pinaglalaruan lang po niya yung taong bayan. Yan ang malinaw dyan, mga kapartner. Yung sabi na, ipayo kay Tatay Digong, kaya nga si Inday Sara nagbitaw ng ganun kasi nga, alam ni Vice President Inday Sara, yung ginagawa ng tatay niya ay epektibo. Tingnan mo. Yung sinabi mo, partner BMR, na ura-urada, sinabi agad ni Tatay Digong kay kasi yung sinabi ni Claire Castro, wala daw sinibak na DPWH. Paano masisibakin na DPWH secretary? Hindi nga mga kurakot, inatakot nga kay Tatay Digong. Pero may mga sinibak na mga DPWH, ASIC, USIC, official, naura mga district engineer, naura mismo dyan, pinangalanan ni Tatay Digong eh. Bakit ba si Bongbong Marcos, may pinangalanan ba siya ng mga kahit man engineer sana? DPWH, wala. Kahit kongresista, may pinangalanan ba siya? Na ikaw, kongresista ka. May sarili kang construction company. Kung kontratista ka, wala siyang pinangalanan. Si Bongbong Marcos, paano mo sasabihin na maging seryoso? Ako mismo nag-witness po ako sa kamay na bakal ni Tatay Digong. Mabilis mo talaga si Tatay Digong magtanggal ng opisyal ng gobyerno. Meron akong kaibigan, nagiging ASIC or USIC yata dyan sa DPWH. Isipin mo, kaka-appoint lang siya ni Tatay Digong, hindi pa siya umabot ng 3 buwan, mga kapartner. Sumingaw lang, nadamay lang siya sa DPWH, yung kanyang area sa bandang Mindanao. Nadamay lang siya. Anong ginawa ni Tatay Digong? Tinanggal siya. Wala siyang magagawa, tinanggal siya eh. Nadamay siya pero hindi siya nangungurakot. Nadamay lang talaga. Ganun kabilis si Tatay Digong. Yun yung seryoso pagdating sa korupsyon, hindi kagaya kay Bongbong. Kaya nga partner, tingnan mo kung hindi pa naman siya bubo at sunga, bakit ba kailan ba nagiging sekretary si Senator Bato? Bakit na tinatawag na Secretary Bato de la Rosa? Paano nagiging sekretary si Bato? Senador yan. Basta lang putak lang ng putak siya talaga. Yun lang ang bayad sa kanya. Hindi niya iniisip. Yung mga sinasabi mali-mali niya, Secretary Bato? Hindi man nagiging sekretary si Bato. Napunta siya sa Biocor, hindi naman siya sekretary. USIC. Para anong kinalaman sa Biocor DPWH para sabihin mo sekretary si Bato? Ang tangingo talaga naman